ang mga ninanakaw. Nung araw pa yan, ngayon na lang ini-expose ni Lord. Bakit? May cleansing na nangyayari sa bansa eh. Amen. Kasi nananalangin tayo pero kulang pa kasi if my people, in-explain na kanina. Ayoko nang, kasi naintindihan naman natin, maliwanag naman eh. Amen. Huwag kayong makalala, ako po'y marunong mag-sermon dahil ako po'y lumaki sa brethren. Ako na ang nag-train sa akin sa Word of God at sa Methodist. Kaya lang, puro preaching na kanina, kaya puro teaching, may preaching, kaya gusto ko lang sabihin, direct to the point na. Okay? Kasalanan ng ating mga nangunguna, sobra. Hindi lang ngayon, nagsimula pa nung araw yan. Sa panahon pa ng mga dato. Okay? Sa panahon pa ng mga ating mga ninuno. Dumating ang mga Kastila, ganun din. Mga magnanakaw din, ginahasa ang ating bansa. Yun naman, yung lolo ko sa father side yun. Ako po ay half Filipino, 1/4 Spanish, and 1/4 American. Okay? O sa kabila naman, dumating mga Amerikano, yun namang ninuno ko sa parte ng nanay ko, ginahasa din ng Pilipinas. Corruption ng bansa nito, sobra. Okay? Idolatry. Pinakagalit na galit ang Lord. Baka ito na pinaka-idolatrous nation sa Southeast Asia. Sasabihin ito daw bansang to Christian nation. Kapaklaan, katombo yan, nandito na lahat. Grabe ang laganap, lahat ng galit ng Diyos na ayaw ng Diyos namamayagpag sa Pilipinas. Immoralidad, diba? Huwag na tayong lumayo. Hindi ko na nga sinasabi sa loob ng church ang immorality. Sabi ni Bishop, yung reflection daw na nangyayari sa church, yun yung nandito sa bansa. Sa church, grabe, di ba? Grabe ang immorality sa church. Di ba? Mismong mga pastor, hindi naman lahat, nagnanakaw ng pera ng taba ng simbahan. Di ba? May mga mababasa kay mga pastor nang gagahasa sa loob ng church. O hindi Catholic Church, sinasabi ko, tayo, evangelicals. Huwag natin husgahan yung mga Katoliko. Mas marami rin silang kasalanan. Huwag na natin silang pakialaman. Pinag-uusapan ko yung kasalanan natin. Okay? Grabe ang kasalanan ng Pilipinas, sukdulan na sa church. Kaya, yung iba, sumasama ang loob. Sumasama ang loob. Pagka nakakarinig ng, bakit nangyayari sa ating bansa ito? Sobra ng dilubyo. Sobrang baha, sobrang bagyo, Tacloban, pinakamalakas na bagyo sa history daw. Yun na. Lindol, gera, paulit-ulit sa Mindanao. Di ba? Grabe ang nangyayari sa... Matagal na to eh. Kaya lang ang problema, kahit tayo sa church, sa church, baliwala pa rin. Bigyan ko magandang example. Nagpatawag prayer for the nation, iilan lang pumunta. Ang pinagkakaabalahan ng karamihan ng pastor, just building their own kingdoms. Paano lumaki sila maging mega church, lumaki yung church. Walang masama ron. Kailangan natin gawin yun. Ano ngayon kung malaki church mo, kung lasog-lasog naman itong Pilipinas? Di ba? If my people will humble themselves, ipag-pray daw ang bansa. Simpleng bagay lang, ipag-pray ng bansa, hindi magawa. Di ba? Alam nyo, 2 days ago ginising ako ni Lord Kinausap ako ni Lord. Sabi, paulit-ulit, sabi ng Holy Spirit sa akin, deluge. Deluge. There is a deluge that is to come. Move to higher ground. Move to higher ground. May dadating na malaking baha. Kasi hindi tayo nagpapakumbaba. Tuloy-tuloy pa rin. Back in 2009, nung nagkaroon ng Ondoy, prayer ang mga tao kasi nagbaha ngayon, nakakalimutan na naman yung Tacloban meron na naman dadating. Kasi hindi tayo. Binabaliwala natin si Lord. Hindi na ito Bombay, Pilipino nagsasalita ngayon. Okay? Kung magagalit kayo sa akin, magalit na kayo sa akin.
ako pinapakain. Basta ako sasabihin ko sa inyo yung sinasabi sa akin ng Diyos. In 2009, prayer kami sa Victory Prayer. Ang dami namin pray. Sabi ko, nag-release na naman ako ng prophetic word. Sabi ko, ang revelation sa akin ng Panginoon, 2009, pag hindi tayo magsama-sama mag-pray, mag-repent sa church, tung ondoy, baliwala ito, maraming dadating na mas grabe pa. Wala nga nakinig. Ayun na, nagkatakloban sa Pablo, kung walang tigil. Kala nyo ba tapos na si Lord? Hindi pa tapos si Lord. Kasi hindi tayo nagpapakumbaba talaga. Hindi tayo nakakaisa hanggang ngayon. Hindi naman sa doktrina ito sa panalangin, pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Bakit ganito, Lord? Paulit-ulit. Maawa ka na, Lord. Nakakapagod na. Wala patuloy pa rin tayo. We still build our own kingdoms. May nagtatanong sa akin, Bishop, bakit kayo nagaganyan? Lagi gumagastos kayo, prayer for the nation, ginagawa nyo ganon. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, hindi natin to ginagawa. May pangako dito. Masakit sabihin sa akin to, mahirap bahain, mahirap makaranas ng dilubyo. Ayan, pastor ng Tacloban, si Pastor Ildi. Nandito yan. Hindi madali. O yung mga binahan ng ondoy, alam nyo yun We need to pray against these things na hindi ito mangyari at umiyak tayo sa harapan ng Panginoon. Kanina, ginagawa na natin simula, di ba? Hanggang ngayon. Di ba? Kaya lang, sabi rito, pag ginawa natin ang positibo, huwag tayong mag-dwell sa negatibo. Tandaan nyo, kahit yung sinabi ko kanina, pwedeng maging positive yung kung ngayon tayo ay magpe-pray simula. Kahit ano yung mga naririnig natin, mga negatibong hindi magagandang prophecy, pwedeng mabago. Dahil ang Diyos naman nagbabago ng puso kung tayo ay magpapakumbaba and will return to Him. Amen ba? Pwedeng mabago. Pwedeng mabago. Amen. May pag-asa pa tong Pilipinas. Alam nyo, ito yung sinishare sa inyo ni Pastor. Alam nyo kung paano ako ganong kaseryosong naniniwala dito na pwedeng mabago ang Pilipinas. Kaming mag-asawa, Amerikano ang asawa ko, mga anak ko Amerikano. Pwede naman kami hindi tumira dito Kaya lang nung 1996, dahil kami pray ng pray, interceding, pinakitaan kami ng Lord na mangyayari sa Pilipinas. Pag ito'y 2 Chronicles na ito ginawa natin, na magkakaroon ng mighty visitation ang Holy Spirit sa ating bansa. At hindi lang visitation, habitation. Mighty outpouring, kasama ang ang discipleship. Okay? Bakit ko siningit yung discipleship? Nagkaroon ng mighty visitation sa Wales at the turn of the century, 1900, 1906. Grabe kasi nag-2 Chronicles 7:14, nagsama-sama. Outpouring, buong bansa, turn to the Lord. Ang problema, walang discipleship. After 4 years, nawala ang revival. Kaya niniwala ako, malakas ang mga discipleship natin ngayon, at kung wala ka pang discipleship, pastor ka, magsisi ka na. Pagdating ng revival, magdadaksaan ng tao, kung hindi ka nagdi-disciple, mawawala rin lahat yan. Amen. Nagtataka tayo, dumadating ang mga tao sa church natin, hindi nagtatagal. Ang may kasalanan, pastor, hindi ka kasi nagdi-disciple. Kaya kung walang discipleship sa church nyo, magsisi ka na, mag-discipleship na kayo. Yun, tutulungan kayo ni Bishop Manny Santiago. Yun. Bishop Manny, kumaway ka naman. Yung mga taga-victory, tutulungan kayo niyan. Amen. Kung sino gustong tumulong, tutulungan namin kayo. Siningit ko lang yun. Kasi grabe ang outpouring na dadating sa bansa. Pagka talagang ang prophecy, tandaan nyo, is always conditional. Negatibo man o positibo, kung tayo'y mananalangin in accordance to these things, yun ang mangyayari kung magsasama-sama tayo as a body. Amen?